4 na minuto lang lumipad ang lalaki sa kalawakan. Pero sa mundo 4 na taon na ang lumipas. Sa tuwing bumabalik si Buzz galing sa isang misyon, ang kanyang mga kasamahan ay tumatanda ng 4 na taon. Pero para makahanap ng planetang matitirhan ng mga tao, kailangan niyang paulit-ulit na lumipad patungo sa kalawakan. At sa bawat pagbalik niya nararamdaman niya ang laki ng ipinagbago ng lahat. Nakikita niya ang kanyang kaibigan na ikinasal at nagkaanak. At pagkatapos ay makapagtapos sa kolehiyo ang anak nito. Hanggang sa isang beses na natapos ang misyon at bumalik siya sa headquarters. Nalaman niyang pumanaw na pala ang kanyang kaibigan 2 taon na ang nakalipas. Dahil dito labis na nagsisi si Buzz. Noong mga panahong iyon sakay sila ng isang spaceship para sa isang exploration mission sa kalawakan. Dahil sa haba ng biyahe, ang mga astronaut ay pumasok sa hibernation state, hanggang sa makatuklas ang spaceship ng isang planetang may buhay. Kaya naman ginising nito si Buzz. Pagkagising ni Buzz nagpa siyang imbestigahan ang planeta. Mabilis na lumapag ang spaceship. Nagsimula na ring mag-explore sina Buzz at Lisa. Ngunit kalalabas pa lang nila, ang spaceship ay ginapos ng mga baging at bumaon ng malalim sa lupa. At doon nalaman ni Buzz na nagsama pala ng intern si Lisa. Naniniwala siyang hindi dapat magsama ng baguhan sa isang mapanganib na misyon. Habang nagtatalo sila, ang baguhan ay kinalagad na ng mga baging. Sunod nito sila naman ang inatake ng mga baging. Hindi lang iyon, inatake rin sila ng mga kakaibang insekto ng planeta. Sa gitna ng kaguluhan dali-dali silang tumakbo patungo sa spaceship, at binuksan ang invisibility mode. Pero walang tigil sa paghabol ang mga lumilipad na insekto. Limitado lang ang oras ng invisibility mode. Kaya kailangan nilang gawin ang plan B, ang gumamit ng puwersa para makatakas. Pagkatapos makatakas doon lang nalaman ni Buzz na naiwan pala ang baguhan. Pagkatapos ng matinding labanan sa wakas ay nailigtas din ang baguhan. Pagkatapos nito bumalik sila sa spaceship para maghandang umalis sa planeta. Pero hindi na hinintay ni Buzz na makabalik si Lisa. At mag-isa niyang pinaandar ang spaceship sa may cockpit. Pero sa huli dahil sa maling kalkulasyon, bumangga sa bato ang spaceship habang nagte-take off. Dahilan para matrap ang lahat ng astronaut sa planetang ito. Ang pinakamalala pa nasira ang fuel ng spaceship. At ang ganitong klase ng fuel ay napakahirap gawin. Kailangang dalhin ng kristal at lumipad sa bilis ng liwanag sa paligid ng bituin para makagawa nito. Bagamat mailap ang pag-asa, pero wala na silang ibang pagpipilian ngayon. Sa kabutihang palad mayroon silang lahat ng uri ng talento sa team. Sa loob ng wala pang 1 taon, nakapagtayo na sila ng base gamit ang mga lokal na yaman. At nakagawa ng lightspeed na sasakyang pangkalawakan na gumagamit ng sintetikong panggatong. At ng pansubok na panggatong para sa enerhiya. At sa ganoong paraan sinimulan ni Buzz ang misyon sa paglipad para makagawa ng power fuel. Inaneho niya ang sasakyang pangkalawakan patungo sa bituin. Pero dahil sa problema sa konsentrasyon ng kristal, nabigo ang unang misyon. Hanggang sa pagbalik niya mula sa huling misyon, pumanaw na rin ang mga malalapit niyang kaibigan. Nagpasya na rin ang bagong commander na kanselahin ang test mission. Ang 62 taon ng paghihintay ay hinayaan ang mga tao na masanay sa buhay sa planeta. Gusto nilang gamitin ang protective shield para mamuhay ng payapa. Nang handa na ring sumuko si Buzz, biglang lumabas ang robot na pusa na bigay sa kanya ni Alicia. Ginamit nito ang 62 taon para kalkulahin ang tamang halo ng panggatong. Sa sandaling iyon dumating ang security team. Handang sirain ang robot na pusa na malapit ng ID commission. Matapos mag-alinlangan nagpasya si Buzz na subukan ng isang huling paglipad. Pumasok ng palihim si Buzz sa bodega. Batay sa mga numerong kinwenta ng robot na pusa, naglabas siya ng isang lata ng panggatong na kulay bahaghari. At pagkatapos ay nakabuo ng super light speed na panggatong. Pagkatapos ay nagnakaw siya ng isang sasakyang pangkalawakan. Iniutos ng commander na isara ang access ni Buzz at arestuhin siya. Isang malaking grupo ng mga robot na armado ang dumating. Sa kritikal na sandali tumulong ang robot na pusa. Isinaksak niya ang kanyang buntot sa computer ng sasakyang pangkalawakan. At nahak ang access ng commander. Naging matagumpay ito sa mismong sandali ng pagdating ng mga sundalo. Pinaandar ang sasakyan at buong bilis na lumipad papunta sa kalawakan. Sa pagkakataong ito matagumpay siyang nakalipad sa 100% super light speed. At matagumpay na nakakolekta ng panggatong. Pero habang pabalik na siya sa lungsod, hindi nabawasan ng deceleration ring ang bilis ng sasakyan. Dahilan para malihis si Buzz sa kanyang ruta at bumagsak sa isang hindi kilalang gubat. Agad siyang tumawag sa command headquarters para humingi ng tulong. Bigla siyang dinaganan ng isang mecha warrior. SSHHH, huwag kang maingay. May lumitaw na robot at idinikit nito ang isang transporter sa eroplano. Kasunod nito isang puting ilaw ang samilaw at bigla na lang naglaho ang eroplano. Nag-aalalang itinanong ni Buzz kung saan napunta ang sasakyang pangkalawakan. Doon sa itaas, pala sa loob ng 4 na taong pagkawala ni Buzz. Isang higanteng sasakyang pangkalawakan ang sumalakay at nagpadala ng mga robot. Walang tigil na inaatake ang protective layer ng base. At ang babaeng nagligtas sa kanya ay ang apo pala ni Lisa si Xiaomei. Dumating silang dalawa sa pansamantalang base.
para kausapin ang mga ka-team kung paano tatalunin ang sasakyang pangkalawakan. Sa mga oras na iyon may narinig si Buzz na ingay sa labas ng pinto. Bigla na lang siyang sinunggaban ng isang robot. Naramdaman ni Buzz na may mali kaya agad niyang sinipa palayo ang transporter nito. Agad na damamba ang pasang robot para guluhin ang robot. Sinamantala ni Buzz ang pagkakataon para tanggalin ang tornilyo sa braso nito. Ang natanggal na braso ay patuloy pa ring nagpapaputok ng bala. Nang makita ito hirap na gumapang si Buzz sa sahig. Gusto niyang agawin ang braso para matalo ang robot. Tawa, sa kasagsagan ng panganib tinamaan ni Guan ang main unit ng robot. Sa wakas na iligtas si Buzz. Pero bakit kailangan pang dakpin ng robot si Buzz? Samantala nakahanap na si Buzz ng isang sasakyang pangkalawakan. Naghahanda na ang grupo para wasakin ang mothership. Sa kalagitnaan ng kanilang biyahe hinarang sila ng leader ng mga robot. Dahil hindi naman ito isang combat model, agad na tinamaan ang sasakyang pangkalawakan. Mabuti na lang at napakahusay ni Buzz. Kaya naman nilapag niya ng ligtas ang sasakyang pangkalawakan. Pero nasira ang capacitor ng sasakyang pangkalawakan. Kaya naman pumunta sila sa isang abandonadong base para maghanap. Sa kabutihang palad mabilis nila itong nahanap. Sa mga oras na iyon hindi sinasadyang na-activate ng isang katim ang isang bitag. Agad silang na-trap sa loob ng bitag. Sa pagkataranta may nakabangga sa power source. Dahil dito nagkaroon ng ideya si Buzz. Una niyang binuksan mag-isa ang pinto ng hatch. Pagkatapos ay kasama niya ang kanyang mga katim na binangga ang power source. Pagkatapos ng ilang malalakas na pagbangga, sa wakas ay nasira din nila ang power source. Ngunit sa mga oras na iyon hindi sinasadyang nahulog ang capacitor. Sinabihan ni Buzz ang kanyang mga katim na mauna nang umalis, habang siya naman ay tumakbo para kunin ang device. Ngunit sa mga oras na iyon itak ang istruktura ng cabin. At nang malapit na itong mahulog sa bangin, agad siyang hinailan ng kasamahan niya. Pagkatapos nagpahinga sila sandali at kumain. Nang naghahanda na silang bumalik sa spaceship, hinabol sila ng pinuno ng mga robot ang demonyong si Zurg. Iniunat ng demonyong si Zurg ang braso niya at dinakma si Buzz. Pagkatapos ay ginamit nito ang teleportation device at biglang naglaho. Sunod silang nag-teleport sa mothership. Pero ang nakapagtataka, gaano man katindi ang atake ni Buzz. Hindi gumaganti si Zurg. Hinaranggal lang nito ang pinto para hindi makalabas si Buzz. Aataking muli sana si Buzz. Nang biglang bumukas ang mechasuit ni Zurg. Sa loob nito ay isang matandang lalaki na kamukhang kamukha ni Buzz. Itay, dahan-daang lumapit ang matanda. Mula sa kanyang spacesuit may kinuha siyang name tag na kapareho ng kay Buzz. Nakasulat din dito ang pangalang Buzz. Kamusta Buzz? Lumalabas na ang matanda ay si Buzz mula sa 50 taon sa hinaharap. Noong una na kumpleto niya ang hyperspeed flight at bumalik sa planeta. Pero hindi siya itinuring na bayani. Sa halip ipinaaresto siya ng commander. Sa salang pagnanakaw ng sasakyang pangkalawakan. Ayaw niyang magpahuli kaya't nagmaneho siya ng spaceship para tumakas mula sa planeta. Naglakbay siya sa kalawakan ng ilang siglo gamit ang hyperspeed. Sa huli nakarating siya sa isang hindi kilalang hinaharap. Mayroon ditong napaka-high-tech na teknolohiya. Bigla rin niyang napagtanto na kung kaya niyang gamitin ang hyperspace fuel para pumunta sa hinaharap. Kaya rin niyang bumalik sa nakaraan bago pa man dumating ang spaceship sa planeta. Tiningnan ni Buzz ang litrato nila ni Izzy. Bigla niyang napagtanto na kung babalik siya sa panahon bago sila dumating sa planeta. Lahat ng nangyari sa loob ng 84 na taon sa planeta ay maglalaho. Nagsimula siyang mag-alinlangan. Magkaibang-magkaiba ang kanilang mga naging karanasan. Ang matandang Buzz ay palaging kasama ang mga robot sa mga nagdaang taon. Wala na siyang pakialam sa anumang bagay sa planeta. Pero iba si Buzz. Hindi niya kayang burahin ang lahat ng nangyari sa loob ng 84 na taon. Kaya't kinuha niya ang fuel at nagsimulang maglakad palayo. Sa sandaling iyon hinaranggan siya ng 2 robot. Itinali si Buzz. Sa pamamagitan ng teleportation device ng spaceship nakarating din sina Ian sa mothership. Nagpa siya ang matandang Buzz na burahin ang lahat ng ito. Na para bang hindi kailanman nangyari. Bigla siyang tinamaan ng dart sa leeg. Binitawan ng robot at cat si Buzz. Pumunta sila sa main control room. Naghanda sila na i-activate ang self-destruct sequence ng spaceship. Sa sandaling iyon dumating si Zurg suot ang kanyang armor. Inihagis niya si Buzz palayo. Pero aksidenteng nasira niya ang gravity device ng spaceship. Lumutang sa ere ang fuel cell. Pareho nilang sinubukang abutin ang fuel cell. Nang malapit nang makuha ni Zurg ang device, biglang binaril siya ni Buzz hanggang sa matamba. Sa mga oras na iyon nakita niya si Izzy sa kabilang panig. Buzz, ayos ka lang ba? Hindi ko to kayang mag-isa. Kailangan ko ng tulong mo. Tumingin si Izzy sa bukas na airlock. Sa labas nito ay ang napakalawak na kalawakan. Ito ang bagay na pinakakinatatakutan niya. Pumikit siya, pinigil ang hininga at nag-focus. Ligtas siyang nakarating sa kabilang panig. Samantala hawak ni Zurg si Buzz gamit ang isang mechanical claw. Biglang lumitaw si Izzy at inihagis ang baril sa kanya. Isang putok lang at nasira ang mechanical claw.
Sinira na rin niya ang control console para ma-activate ang self-destruct sequence. Nagmadali ang team na makasakay sa spaceship, at nakalabas sila sa mothership bago pa ito sumabog. Pero hindi pa rin sumusuko si Zurg. Umapit siya sa spaceship at kinuha ang fuel cell. Suot ni Buzz ang kanyang mini jetpack. Pinaputukan niya ang fuel cell. Kasabay ng pagsabog naglaho si Zurg sa kalawakan. Dito nagtatapos ang ating episode para sa araw na ito. Ako si Ansem, kung nagustuhan ninyo paki-follow na lang po. Magkita-kita tayo sa susunod na video.